Nahahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilia na kura ng Binundok, si Ginoong Laruha at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Che, nakakaimot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala kaysa sa Madrid. Ayoko pa naman sa mga Indio. Magdaan-daan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magandang si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Ibang-iba na si Kapitan Tiago. Kaya sa noon, hindi na siya kagaya ng mga Indio ngayon na mga walang galang. Sigurado naman hindi naman kasing saklap ng nangyayari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado ako nagsasayang lamang kayo ng pera. Kasi kung di tinola lang ang inyong kakainin sa handaan at hindi kayo masasayahan sa inyong pagtulog. Kinaumagahan, makikita si Maria Clara na nakupo sa isang tabi, katabi ng isang bintana, bakas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mahapaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko lang pong makausap si Maria Clara. Ay, nandun siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at muli kang mapasyal sa amin. Magandang tanghali, Don Tiago. Nais ko lang pong makausap ang inyong anak. Abay, sige. Larita, halika rin. Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, tawagin mo siya sa kanyang silid. Baka siya ay nag-ayos lamang. O, ayan na. Maaari na kayo mag-usap ni Ibarra. Gusto ba ng maiinom? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Maswerte ako dahil naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang tayo kasal. Dahil kung hindi, wala na akong mahanap na isang babaeng katulad ko. Isa lang magandang obra ng Diyos sa aming sinisita. Bakit pa ako hanap ng iba? Sinungaling, di mo ako mapaniniwalang pinigit mo ang iyong mga mata pagdating sa ganda at manilag siya. Hindi nila ginawa. Sa kalituhan ay halos madapa-dapa siya sa daan. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay. Tila may nahanap na tao. Nagtago muna siya, ngunit nakita rin na Ang ina ng mga magnanakaw na bata! Opo, ako si Sisa, at hindi mga magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka nang magmahang-mahangan pa. Ilabas mo na yung nakakatandang anak. Nasaan yung mas bata? Hindi ko alam dahil hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw ay sasama sa amin. At hindi ka makakalabas ng kwartel hanggat di mo tuturo ang iyong mga anak. tinala ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel ng mga gwardiya sibil. Doon siya ikinulong habang di niya itinuturo ang kanyang mga anak. Yan ka nababagal. Pupunong ka sa kulungan iyan hanggang sa ituro mo kung nasaan ang mga anak mo. Nakarating sa Alperes ang balita,
kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Ang krimen na yan ay kasalanan ng kura. Pakawalan ng biyag at huwag na siyang gambalain kailanman. Kung gustong makuha ng kura ang ginto, manalangin muna siya kay San Antonio. Makakalaya ka na daw. Wala na ipapakalas na yung gobyerno dito. Kasi naman magkakasawa na lang wala pang kwenta. Tapos mag-aanak, yun na ako pa. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Magdasal tayo! Magdasal tayo! Pagdasal natin ang mga anak ko! Ikaw! Oo, ikaw! Alam mo ba? Alam mo ba, ha? Si Crispin yun! Ang bunso kong anak! Inang, nasaan na kayo? Naglalakad ang mag-asawang de Espadanya sa lansangan na 10 oras ng gabi. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang marinig sa bibig ni Doña Victorina. Pangit sa mga bahay. Halata ang mga Indio lamang ang nakatara dito. Hindi ko alam kung paano na natitiis na tumira dito. Nakita mo yun? Nakita nila tayo, di ba? Hindi man lang sila magbigay-pugay sa atin. Hindi ba nila ako nakikilala? Ako lang naman si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya. Nag-iinit ang dugo ko sa mga yun. Paluin mo ng iyong sombrero at turuan mo ng urbanidad. Akala mo kung sino? Pwede naman? Hoy, hoy, hoy. Akala mo ba hindi kita narinig? Hoy, kariin ko, Doña Victorina. Akala mo ba hindi mo ako narinig? Ikinilaban ng yung tenga? Mabuti na lang sana kasing laban ng nitaya yung kokote. Bakit ba ganyan ka makatingin sa ako? Ang sabihin mo, ingit ka lang sa suot ko. Ako? Maiingit? Sa bagay? Kaingit-ingit naman niya. Kulad mo buhok. Dapat ang naparusahan yung babae niya. Hindi na ako nakakilala. Sa aming bahay sa Maynila, hindi nakapapasok ang mga alperet. Hanggang pinto lamang sila. Aba, excelentissima, Senyora Pupot. Hindi nakakapasok ang mga alperet. Natural, mga pilantod lamang ang maaari. Hindi ka dito. Buwa ka. Matapang ka, di ba? Aba, hinahangan mo talaga ako, ah. Borromeo! Compadre! Hoy, ano? Ako ba hindi mo nakikilala o kagandahan ng akilay na pulag ka na? Tingnan mo nga yung labi mo. Pulang-pula. Natilay naglamutak na sa damang makasiling labuyo. Kay Konsolasyon, ako ay nakukutsa na makipag-usap sa'yo. Kung gusto mo, labhan mo na lang ang damit ko. Babayaran kita. Mahal! Akala mo ba hindi ko alam na ikaw isang labandera lamang? At akala mo ba hindi ko alam ang iyong tunay na pagkatao? Doña Victorina de los Reyes de Espadanya? Nasabi yata ng aking asawa na isa kang papagpanggap na Doña. Ikaw tumigil ka, labandera ka lang. Aba, inahangan mo talaga ako ba? Jesus Maria Joseph, Konsolasyon, anong puno na naman ito? Kakakawal, pigilin nyo nga ito. Huwag, Doña Victorina, huwag mo kayo na ano, ah. Labandera ka lang, ah. Papagpanggap na Doña. May araw ka eh. Maghihintay ako. Talaga? Bakit? Kinabukasan pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik. Sisilip sa bintana ni Hermana Rufa. Nihintian siya ni Hermana Pute. Sus, akala mo may isang Demisgrasya ang isang kastilyo? Marami po to. Marami pang dito ng tandang panglo. Mamatulisan ba? Ang balita ay ang Codrielo, nakalaban ng mga sipil at iyon ang dahilan kung bakit hinuli si Don Filipo. Nasabing may 14 na patay at nagsimula na rin maglabasan ng ibang pang mga tao sa lansangan at nagsimula ng malagpasan ang samut-saring balita. Daw kasi ni Ibarra na itaka si Maria Clara. Kaya pinagtanggol ni Kapitan Tiago ang dalaga sa mga Guardia Civil. Sugatan si Kapitan Tiago para dadalhin doon siya sa Manila. Kakagaling ko pa lamang sa tribunal, at doon ay nakita ko si Don Filipo at si Don Crisostomo Ibarra. Ang mga nangyari kagabi ay pinagtapat ni Bruno. Tulad ng mga alam ninyo, yung pinakasalit Kapitan Tiago ang anak sa binatang Kasnida.
Ito ay ginamgam ni Don Crisostomo Ibarra at tinangka daw maghiganti at patayin ang lahat ng mga Kastila, pati na ang pura. Kagabi daw ay nilusob ang kwartel at kumbento. Mabuti na lang at sa awa ng Diyos, ang pura ay nasalbahay noon ni Kapitan Tiago. Marami daw ang nakatakas, sinunod daw ng mga sibil ang bahay ni Ibarra at kung hindi naman ito nahuli noon, siya din ay susunod. Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutiang loob. Ngayong Pasko po ay nais kong umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi po masyadong madaling. Lubang nalayo pa ngayong bayan. Ay dapat ka makawin sa iyo. Ay na ng kalooban ng aking ina sa paghanap sa akin. Kayo po ay maraming anak, subalit kami dadalawa lamang ng magkapatid. Bukas po ay babalik ako at ipagsasama ko ang aking kapatid. Samantala ay nakauwi na sa bahay si Basilio at dinapnat ay yung sira-sira at wala ang ina. Paika-ikang pinuntahan nito ang bahay na Alperes. Inang! Ako to! Si Basilio! Inang! Sino ang babae niyan? Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain o uminom man lang ng tubig. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, hukhayin mo ang gintong ibinaon ko. Ariin mo iyon at gamitin mo sa pag-aaral mo. Mamamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang ningning ng aking mukhang liwayway ng aking inang bayan. Kayong mapapalad na makikita, batiin niyo siya at huwag kalimutan ang mga lagumok at nasawi sa dilim ng gabi. Pagkatingala sa langit ay kumimbot pa ang mga labi na tila nananalangin. Hanggang sa unti-unting nabuwal sa lupa si Elias. Sige, diretso lang. Alam mo ba? Kung gustong makuha ng kura ang ginto, manalangin muna siya kay San Pedro. Inang! Ako to! Si Basilio! Inang! Gago. Ay,